Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Judaism and Seventh-day Adventist mga kapatid. Ang topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na hindi kayo, which is yung negative, ay kasali sa pagbabawal sa pagkain. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na hindi kayo kasali sa pagbabawal sa pagkain. Ang ating affirmative si Brother Jerry mga kapatid ng Judaism at negative naman si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church. Sa ating setup ng debate mga kapatid, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating set yung rules natin mga kapatid. Yung rule number 1, yung 20 seconds sa pagsagot.
Rule number 2, yung categorical natin, dapat sagutin muna bago magpaliwanag. Rule number 3, yung 10 seconds na pagsagot natin kung wala kayong mapili or hindi nyo sasagutin ang tanong. Meron kayong pagkakataong magpaliwanag. Rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, sa first stand doon lang kayo magtanong sa inilatag ng katunggali at kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question yan. Rule number 6, dalawang warning galing sa akin ay minus 1 minute yan. Rule number 7, isang objection at isang clarification lang at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about sa physical appearance, kasama din doon yung mga pagmumura na nakasanayan. Rule number 9, no challenge question. Rule number 10, pwede magtanong ng sensitive or personal question pero pwede ding tanggihan ng tinatanong. Rule number 11, 7 minutes lamang ako maghintay para doon sa made-disconnect. Rule number 12, meron akong kapangyarihan magtakda ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon, o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes. Hello? Bro, Ayan. Sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Mr. Moderator. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala mga kapatid. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. andito naman yung ang kapatid niyo sa TV sa isang debate na magaganap ngayon. Kadebate ko na si kaibigang Digma Santiago Wednesday na patunayan ko na itong mga pagkain na ipinagbabawal sa Lumang Tipan ay hindi kasali ang mga Sabadista dito. So yung kapatid ko sa House of Israel ay laging hinahayag ang katotohanan. Maraming salamat. Parang napuputol ka bro. Diba? Napuputol ka bro. Ako bro, Yes bro. Bro, then, wait lang, may ano ka ba bro? May electric fan ka? Wala naman. Teka. Wala. Bro, parang may hangin dyan eh. Parang may bagyo. May bagyo talaga. Wala akong electric fan. Hangin ba yun? Yung hangin pa. Oo, yung... may... Wait lang ha. Wait lang. May tumutunog kasi. Yung ano ba, yung bintana? Oh. Ako bro, yung tinig ko is medyo hindi ba putol? Nawawala siya bro. Wait lang, magpa-load muna ako bro. Magpa-load muna ako ng data. Oo na. Malakas yung ulan dito. Yan, parang okay na. Yan. Parang okay na. Ayan. Sinarado ko na yung... Okay na bro, Jerry. Ano kasi bro, nawawala yung boses mo dahil doon sa parang noise na kay Denmar ba. So okay na naman. Okay, so mag-mute lang si Brother Denmar dito. Sige. Before natin simulan bro, kasi napuputol nga. Dito tayo sa pakilala muna, Brother Jerry. Okay, andito naman yung kapatid nyo, kaibigan, medyo nasa kabilang dako ng paniniwala, si kapatid na Aki Gary ng House of Israel, na aking ipapahayag ngayon na ang kautusan tungkol sa pagkain, lalo na sa pagkain ng mga karumal-dumal na pagkain noon, ay hindi ito inuutos sa mga Sabadista. Ito yung aking itatayo ngayon mga kapatid. So, magandang gabi sa lahat. Salamat. Okay, at yung ating negative naman, pakilala kapatid. Ayan, isang maulang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Isa pong kagalakan ang muli po kayong
makasama sa ganitong gawain. No po? So ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, isang simpleng miyembro ng Iglesia Adventista del Séptimo Día o Seventh-day Adventist, ang siyang tututol at gigiba sa inihaing proposisyon ng ating kaibigan. No po, so bago tayo magsimula, sinashoutout natin yung mga taga Bulan, Sorsogon at saka yung mga taga Iloilo na nakikinig sa ating mga debate, no? Nire-radio broadcast yung ating mga debate. Maraming salamat po sa inyong support. At kayo din sa recent nating pinuntahang iglesia, dyan po yan sa Bethel, sa Las Piñas, no? Dyan po yan, malapit po yan sa Cavite, no? So maraming salamat sa inyo at muli pagpalain tayo ng Panginoon at katotohanan lamang po ang inyong masumpungan sa debating ito. So simulan na natin ang ating debate mga kapatid at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag si Brother Jerry sa kanyang pinatutunayan na hindi kayo kasali sa pagbabawal sa pagkain. Nauna. Nauna? Okay. So wait lang ha. So, simulan na bro. Okay, magandang gabi uli sa ating mga nanonood ngayon sa ating debate with kaibigang Denmar ng Seventh-day Adventist Church. Ngayon, ang itatayo ko mga kapatid, ito ang isang bagay na kung saan ito na may halos itinitindig ng mga ating mga Seventh-day Adventist Church na sila daw ay isa sa mga inutusan na yung mga pagkain na karumal-dumal ay sila ay kasama doon sa inutusan. Ngunit ang itatayo natin ito ay sa kabilang dako naman. Na itatayo natin ngayon na hindi sila yung mga inutusan. Ngayon, una sa lahat, mabasa dito sa Deuteronomy chapter 2, ito yung mabasa natin kapatid. Ito yung isa sa mga importante. Sabi ito yung sinabi. Sabi dito, chapter 4 verse 2, do not add to the words which I command you, and do not take away from it, so as to guard the commands of Adonai your Elohim, which I am commanding you. So ang sabi dito, huwag mong dagdagan ni bawasan, kundi iyong iobserba ang mga salita na sinasabi. Sabi dito naman sa Deuteronomy chapter 12, verse 32, ang sabi dito, all the words I am commanding you, guard to do it, do not add to it, nor take away from it. So ito yung sinasabi. Ngayon, isa sa mga salmo sa Salmo chapter 147, verses 19 to 20, ito yung basahin ko sa Tagalog. Ipinahayag niya ang kanyang mga salita, mga tuntunin at mga utos sa mga taga-Israel na lahi ni Jacob. Hindi niya ito ginawa sa ibang mga bansa, hindi nila alam ang kanyang mga utos. So ito yung sinasabi. Ibig sabihin yan mga kapatid na ito hindi inutos. Hindi inutos sa mga kaibigan natin na hindi kasali sa bayan ng Israel. So, kailan ba ito inutos mga kaibigan? Kung tingnan natin ang istorya, nagsimula ito noong ang bayang Israel nandoon na sa paanan ng bundok ng Sinai. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Sabi niya, sa chapter 19 verse 5, sabi niya dito, and now if you diligently obey my voice and shall guard my covenant, then you shall be my treasure possessions above all the peoples, for all the earth is mine. And you shall be to me a reign of Kohanim and a Kadosh nations. Those are the words which you are to speak to the children of Israel. So ito yung sinasabi na kung sundin yung mga kautusan na sinasabi ng Diyos doon sa Sinai ay magiging kayo ay magiging treasure possession. Isa sa mga pangako yan mga kapatid. Ngayon, isa sa mga kautusan dito yung pagkain. Sa Levitico chapter 11. Hindi natin isa-isahin na kasi medyo mahaba yon at hanggang sa baba
doon ay nakalagay doon ang pagkain ng mga karumal, katulad ng nasa Levitico chapter, basahin natin ng isang talata lamang. Levitico chapter 11 verse 7, ito sinasabi, and the pig, though it has a split hoof, completely divided, yet does not chew the cud, it is unclean to you. So sabi dito is karumal-dumal sa iyo. Huwag mong kainin yung mga baboy. Ang inutusan dito mga kapatid, ang bayang Israel. So kung basahin natin sa pinakaunang versikulo, ito sinabi, and Adonai spoke to Moses and to Aaron, saying to them, speak to the children of Israel. These are the living creatures which you do not eat among all the beasts that are on the earth. So sinabi na pababa hanggang dumating yun sa versikulo na yung baboy. At marami pang mga pagkain na karumal-dumal. So ito yung inutos sa bayan ng Israel. Ngunit kung mayroong isang ito yung isang mga problema. Ang inutusan kasi yung bayang Israel. For example, may mga tao na hindi naman, nandun sa bayan ng Israel. Ano ang kanilang, ito yung mabasa natin dito sa Deuteronomy chapter 14, verse 20. Magsimula tayo, 20. Any clean bird, you do it. Ayan. 21. Do not eat whatever dies of itself. So sabi niya, huwag kayong kakain sa mga bagay na namatay sa kanyang sarili. Give it to the stranger who is within your gates. Ano daw sabi dito? Give it to the strangers who is within your gates to eat it or sell it to the foreigner. So pwede pa lang ibigay sa mga dayuhan na nandun sa kanilang sa kanilang household o sa locality nila, pwede itong kainin or ipagbinta doon sa mga dayuhan mga kapatid. So ibig sabihin, may mga tao na pwedeng kumain sa mga bagay na ipinagbabawal sa bayan ng Israel. Take note, ang bayang Israel ay mahigpit na sinasabi na huwag kayong kakain dyan sa ganung mga pagkain. Ngunit itong hindi naman kasali sa sinabihan, although they are in the community sa bayan ng Israel, ay sinabi dito, give it to the strangers who is within your gates to eat it. Basahin natin sa Tagalog para at least mas maganda sa Tagalog. Sabi dito, huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Iyong ibibigay sa taga-ibang bayan na nasa loob ng iyong pintuang daan upang kanyang kanin o iyong maipagbibili sa taga-ibang bayan sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. So, bakit hindi sila pwedeng kumain sa mga bagay na karumal-dumal? Kasi sila ay tinatawag na banal na bayan. Pero yung mga taga-ibang mga tao na kahit na nandoon sa kanilang pintuang daan ay pwede yung kainin kahit na ipinagbabawal yon sa bayan ng Israel. So, yun mga kapatid. Isa pa, ang sabi nga dito, kahit na yung kanilang yung New Testament nila na alam ko na pinaniwalaan naman ng ating kapatid na Dinmar, sabi dito sa Romans, dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 25, lahat na ipinagbibili sa pamilyan ay kanin ninyo. So, ibig sabihin, sa sulat ni Pablo na apostol ng mga converts ng New Testament, ay hindi ito ipinagbabawal mga kapatid. Lahat sabi dito, lahat na ipinagbibili sa pamilyan ay kanin ninyo. So, sa sulat para sa mga taga-Korinto ay pwede nang kainin lahat. Ito naman, same din sa sulat sa taga-Roma, isa ding Gentile katulad ng nating kapatid na Dinmar. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malinis. O yun, malinis pala yung mga kapatid, hindi yung karumal-dumal para sa mga ibang bayan kasi pwedeng kainin nila. At sa Acts chapter 15, 19 to 20 ay walang makita doon na yung mga baboy o ibang karumal-dumal na pagkain ipinagbabawal sa mga hintil. Wala kapatid. Isa pa sa mga ating dapat tandaan mga kapatid na
itong kautusan na ito ay para lamang sa bayan ng Israel. Ayon dito sa Deuteronomy chapter 29:29, ito sinabi, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. So ang mga bagay pa lang na inuutos noon ay para sa bayang Israel ay magpakailanman yon. So meaning, ibig sabihin yan mga kapatid, hanggang ngayon ipinagbabawal pa rin yan sa bayan ng Israel. Ngunit sa mga hintil ay pwedeng kainin yan. Hindi naman sila pinagbawal. Ang masama lang dito mga kapatid, itong mga yung mga SD is pinapuwersa nila na talagang sinasabi daw sa kanila na kasali nila sa mga na pinababawalan ng pagkain. Pero ang banal na kasulatan, walang sinasabi na ganoon para sa mga taga-ibang bayan, mga kapatid, o taga-ibang bansa. Kasi nandito naman si kapatid niyan Dinmar sa Pilipinas. Hindi naman siya kasama sa mga, hindi ni siya doon sa community ng bayang Israel. Kaya pwede siyang kumain. Wala namang inutos na para sa kanila ay ipinagbabawal. So, hanggang dyan muna, mga kapatid. Salamat. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist, 7 minutes. Your time start now. Okay, first question. Okay. Saan natin mababasa na hindi kami kabilang sa inutusan? Kasi yun yung paksa mo eh. So saan nating talata mababasa yun? Wala ngang mabasa na talata kasi wala kayo sa Old Testament. Walang inutusan na SDA. Yun ang sagot ko. Kaya... Okay. Sunod na tanong. Okay, sunod na tanong ha. Okay. Ngayon, sabi mo hindi kami kasama sa pinagbawalang hindi kumain ng karumal-dumal. Tanong ko sa'yo, ikaw ba kasama ka? Yes or no? Mr. Moderator, ang topic natin ang SDA, hindi yung ako. Okay. So, Okay, counter. ang objection dito is patungkol sa ang topic, out of topic daw kasi ang pinag-uusapan na SD, hindi daw yung affirmative. Okay, counter. Proceed. Ito counter ko, Mr. Moderator. Mm. Related po sa paksa yung ating pinag-uusapan kasi sabi niya, hindi daw kami kasali. So ang counterpart niyan, Mr. Moderator, kasali siya. No? Kasi kung hindi kami kasali siya. Okay, so ayun yung pagpapatunay niya. so ganito, yung katwiran ng kabilang panig kaya siya nagtatanong is kung hindi daw sila kasali din ba yung affirmative. Ngayon ganito mga kapatid ha. Sa topic kasi ang nakafocus kasi dito yung sa SDA Denmar ba. However ganito, lagi kasi pag kino-connect naman ng kabilang panig yung kahit pa mali yung or tama yung conclusion niya doon sa affirmative, tinatanggap ko kasi yan lagi. Ngayon, meron naman tayong 10 seconds. Brother Jerry, gagamitin mo ba? Proceed, bro. Huwag yung 10 seconds kasi medyo mukli lang. Okay, so, ang bro. tanong, kasali ba ako? Hindi nga ako kasali. Kaya ang ipinaglalaban ko ngayon, hindi kayo kasali kasi taga ibang bansa kayo, hintil kayo, katulad ko. Hindi ako kasali na pinagbawalan. Yung mga bayang Israel lamang yung ang sinasabihan niya ayon sa talata ng Levitico chapter 11 at sa mga inhayag kong mga talata, kapatid na kaibigang Dinmar. Next question. Okay. Follow-up question. Valid follow-up question. Sabi mo, hindi ka kasali, hindi kami kasali. Ang tanong ko sa'yo, kumakain ka ba ng baboy? Yes or no?
Objection, Mr. Moderator. Ang rules natin dito ayon sa inihayag, hindi Okay. ayon sa sinagot. Yun yung Okay. ating Okay. rules dito. So, next question. Counter. Wait lang. Ayun sa aking naintindihan dito, brother Den, sa ating rules kasi pag merong mga ganun na hindi pa daw niya nilatag or ganun na mga meaning, bro, ba? Automatic next question ko yan. You can rephrase, bro. Tingnan natin. Or you can change your question, bro. Den, Okay, so, okay. automatic next question. Okay. Okay, next question. Okay. Dahil sabi mo, hindi ka kasama. Okay. Hindi rin kami kasama. O hindi tayo pareho magkasama doon sa utos. Dahil sabi mo nga, hindi tayo Hudyo. O, sabi mo yan ha. O ngayon, kabilang ang baboy sa ipinagbabawal na kainin sa Levitico 11. Ang tanong ko sa iyo, batay sa ating paksa, batay sa ating paksa, kumakain ka ba ng baboy? Yes or no? Objection, Moderator naman. Ang pinag-usapan dito ay ang SDA. Yung hindi ako kapatid na na Russia. Kaya wag niyang idugtong sa akin. Okay, so out of topic again to na objection. Meron bang counter objection or proceed na sa next question? Proceed tayo, proceed. 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 Time ratio. Okay. Next question. Iwanan kita dyan ha. Iwanan kita dyan. Okay, yung sa unang Korinto 10:25. Tama ba sabi mo, lahat ng mabibili sa pamilihan ay maaari ng kainin? Tanong ko sa iyo, ano sa Greek word yung pamilihan sa talata? Objection, Mr. Moderator naman. Objection, proceed. Alam naman ng ating kapatid na Dinmar na hindi ako naniniwala sa New Testament. Ginamit ko lang yung New Testament ninyo para to give you the verse that there is a verse in the New Testament na sinabi na Okay, lahat okay. na nasa pagbilihan ay pwede nang kainin. Counter. Okay. So, Counter. yun yung Oo. katwiran mo, bro. Counter objection, proceed. Counter. Counter ko, Mr. Moderator, nilatag niya yun. Nandito, nakasulat sa akin. So, letter for letter niya sinabi yan, tinatanong ko lang sa kanya, Mr. Moderator, kung alam niya yung Greek word nung salitang pamilihan sa ginamit niyang talata sa kanyang presentation. Okay, so ganito. Sa objection naman, actually sumasagot naman yung doon, yung reason mo, bro. Actually sagot na yon. Pakiulit nga ulit, bro Denmark, yung tanong mo, bro. Okay, ang tanong ko, doon batay sa ginamit niyang talata na unang Korinto 10:25 na sulat ni Apostol Pablo. Ang sabi doon, ang sabi niya, ito kinote ko lang ang lahat daw ng mabibili sa pamilihan ay maaari ng kainin. Tanong ko sa kanya, ano yung Greek word na ginamit ni Pablo katumbas no salitang pamilihan? Yung sa Greek daw. Bro Jerry, sasagutin mo ba ng 20 seconds or 10 seconds, bro? Sagutin ko ng 10 seconds. Proceed, bro. Time ratio. So ang Greek na ginagamit doon ay makilon. Pero wala naman yung walang significance sa ating topic dito. Pero pinapatunayan pa rin na okay. Okay, next question. Okay, very good. Tama, makilon ang Greek word dito. So agree ka na yung makilon ay ang tinutukoy niyan ay meat market. Agree ka ba na tumutukoy sa meat market? Yes or no? Yes, agree nga. Kaya nga sinabi dito, lahat na ipinagbili sa pamilyan ay kanin ninyo. Meaning, lahat na sa meat market ay pwede ninyong kainin. Walang ipinagbawal kasama doon ang baboy. Ayon sa sulat ninyo sa taga-Korinto na isang hintil na lugar. Next question. Okay, next question. Okay, next question ko batay dito sa unang Korinto 10:25, sabi mo, kabilang dito
yung baboy. Okay. Kung kabilang dito yung baboy, ang tanong ko sa'yo, pwede na bang kumain ng baboy yung mga hintil na gaya mo? Pwede na o hindi pa pwede? Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed, bro. Ulit-ulit lang sinabi ko na ang topic dito hindi ako, kundi ang SDA. Okay. So Counter. nag-object si Brother Jerry dito sa ng pagbanggit ng mo, gaya mo. Counter objection, bro Denmark. Counter. Oo. Valid yung question, Mr. Moderator. Una, galing sa presentation niya, unang Corinto 10:25. Ikalawa, follow-up question yun doon sa sagot niya na sa unang tanong ko about sa Greek. No? Okay, So, valid. May dalawa kong reason, Mr. Moderator. Okay, so ganito mga kapatid, sa pagbanggit kasi ni Brother Denmark na gaya mo, hindi ko alam kung this is directly tumutukoy kay Jerry or just like example na ginagamit na gaya ni Jerry na hintil ba. Now, dito sa tanong, valid naman kung doon lang sa mo, unless kung mag-o-object pa yung ating affirmative patungkol sa personal question nito, kung pwede kong gamitin yung ibang rules. Pero kung dito lang, Brother Jerry, pinapayagan kong maitanong yan kung ang tinutukoy lang ni Brother Denmark ay patungkol sa example na hintil na gaya mo. Ngayon, Bro Jerry, sasagutin mo ba? Sagutin ko yan, kapatid. Okay, so proceed, bro. Sinabi ko nga, mga kapatid, yung tanong ni kapatid na kaibigang Denmark is nagbigay lang ng reason o sumusuporta sa ating tindig na ang mga hintil ay pwede nang kumain sa mga bagay na ibininta doon sa public market. Kagaya ng yung kinakatay ng mga yung baboy. Wala namang sinabi na hindi, kundi pwede nang kainin doon. Mas ibig sabihin yan, sumusuporta siya sa akin. Okay, next question. Next question. Okay. May mababasa ba tayo? May mababasa ba tayo doon sa bagong tipan na iniutos ng Panginoon na kainin nyo na ang baboy? Meron ba tayong mababasa ganon? Wala, kapatid. Kasi ang kausap ng Jesus ninyo ay mga Hebro, hindi mga hintil. Kaya yung utos niya para sa mga Hebro. Kung kausap naman niya mga hintil, yun nga, doon ka sa Corinto kasi ang kausap ni Pablo ay mga hintil. Kung Jesus naman gamitin mo, mga Hebro yung kausap niya, mga Hudyo yun. Kaya pinagbawal sa kanila yung pagkain ng baboy. Okay. Next question. Kung walang inutos si Jesus, saan nanggaling yung utos ni Pablo? Kasi dapat nanggaling yun kay Jesus. So saan galing yung utos ni Pablo? Sa Panginoon din, kapatid. Kasi ayon sa mga tipan... Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating unang pagtatanong. So shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout kay Grace Barrios, no side comment. Sabi naman ni Cirilio Castro, Judaism ang gisultihan ni Pablo ana sa Corinto kay ang hintil daan ng nagkaon. Shoutout din kay Raul Umeras, mahinang SDA ito. Shoutout din kay Jeramil Amlon, sarap ng humba pork chop. Shoutout din kay Levi Edeza, kay Kristo ang kaligtasan yan kasi ang mababasa sa Isaiah 66:16-17. Shoutout din kay Zach Jacob, baboy ako ang pinabanal ng Panginoon. Levi Adeza, pwede naman talagang kumain kaya lang susunugin pagdating ng Panginoon. Shoutout din kay Buboy o Biboy Manga, ang batas ng Diyos na itinuturo ni Kristo para yan sa lahat ng tao at hindi kasali yung tumatanggi. Shoutout din kay Zach Jacob Resort, sabi niya ang affirmative ay malinaw na kumakain ng longganisa at tocino. Shoutout din kay Arnel Sayas Kiban, may Judaism pala sa Pilipinas. Anong batas ang sinusunod niya? Batas ng mga Hudyo o batas ng Pilipinas? Shoutout din kay Rien. Bro, tahan na. Ba't kahit magkaharap sila ulit niyan, magkaibigan pa din kayo?
Shoutout din kay Noel Ramos. Bakit kinancel ni Denmark debate nila Bro Alvin? Dapat sila now dyan eh. At dito din kay Cirilio Castro. Judaism ang gisultihan ni Pablo ana sa Korinto kaya ang hintil daan lang nagkaon. So ito yung kanina. So dako tayo sa ating first stand, Brother Denmark bilang negative. Your time start now. Okay, sa mapagpalang gabi po sa inyo lahat mga kapatid at hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa, no? So, mga kapatid, hindi po ako ang nag-cancel ng debate namin ni Alvin. Kundi si Alvin Kitamundok po ang umatras. No? Ang inyo pong Philippine Chief Bishop Delegated Roman Catholic International Debater umatras ho sa ordinaryong kaanib ng Seventh-day Adventist. No? Yan ang aking pinapahayag ngayong gabi. No? Umatras ho yung inyong bigating debater sa isa lamang ng ordinaryong laiko ng Seventh-day Adventist. No? Kung ikay Katoliko, katulad mo Noel, magdalawang isip ka na. Di ba? O ngayon, balikan natin si Brother Jerry. Sabi niya, hindi daw tayo inutusan kasi tayo Hudyo. Ako Hudyo ko. Bakit? Roma 2:29. Sabi dito, ayan datapwat sa'y Hudyo sa loob. Hudyo sa loob at ang pagtutuloy yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Ako ay Hudyo sa loob. Ako ay Hudyo sa loob. Ngayon, nabasa natin ako ay Hudyo sa loob. So Hudyo ako, siya hindi. Ngayon, eto, Gawa 7:38. May inutos ba sa Adventist? Eto, sabi dito, at yaong naroroon sa iglesia sa ilang na kasama ng anghel na nagsalita sa kanila sa bundok ng Sinai. Tandaan po ninyo ang tinutukoy dito, yaong mga nasa Sinai. No? Ito yung iglesia sa ilang sa panahon ng propeta Moses. At kasama ang ating mga magulang, yung mga patriarka, na siyang nagsitanggap ng aral na buhay upang ibigay sa atin. Upang ibigay pala sa atin Ano yung mga aral na buhay na yun, Brother Jerry? Ito, Ezekiel 44:23. Sabi dito, at kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at karaniwan. Ipapakilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Ayun naman pala Ipinakilala ng iglesia sa ilang, ipinagpatuloy ng Seventh-day Adventist ang pagkakilala sa marumi at malinis. Tapos sasabihin mo walang iniutos. Meron. Ibinigay nga sa amin ang aral na buhay. Anong aral yon? Sabi dito, ituturo pagkakaiba ng malinis at ng marumi. Minana namin mula yun sa iglesia sa ilang. Yung iglesia sa ilang, yung unang iglesia na tinutukoy sa Apokalipsis 12 na kami ang nalabig sa kanyang binhi. 12:27 ng Apokalipsis. Ayan. So may utos sa amin. Kung mo sabihin wala. Noong panahon na yon, nung inutosan ng mga Israel, malamang wala pa Adventist doon. Pero hindi ibig sabihin, na wala pa kami noon, pwede na kami pumatay ngayon. Bakit? Kasi wala pa kami nung inutos yung 10 utos So pwede ba kami pumatay ngayon? Pwede kami magnakaw ngayon? Hindi. Kasi kahit wala kami sa panahon na yon, yung utos na yon ay aplikante sa amin. Bakit? Kasi sa panahon ng Panginoong Jesus at ng mga apostoles, ganito ang sabi ni Juan,
Unang Juan 2:7. Ang sabi, mga minamahal, wala akong sinusulat sa inyong anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Oh. So, ang iniutos, oh, ang iniutos dito ng mga apostoles ay yung dating utos. Oh, walang bagong utos, kundi yun pa rin yung utos, yung nasa lumang tipan. Okay, ipinagpatuloy yan ng iglesia. Sapagkat sa Mateo 5:17, ang sabi diyan, hindi nasira o hindi sinira at walang mawawala ni isang kudlit sa kautusan. Oh. Kasi nga hindi nga ako nasira eh. Hindi nawasak. Oh. Hindi napawalang bisa. Oh. Kaya ganoon. Oh, tapos eto. Tinatanong natin siya kung kumain na ba siya ng baboy. Parang iwas eh. Sabi niya kasi kabilang daw siya doon sa hindi inutusan. Sabi niya. Kaya hindi daw siya kakain noon. Kasi sabi niya kakain daw siya noon kasi hindi daw siya kabilang. O, edi pinapaamin ko lang naman siya eh. Kung kumakain na ba siya ng baboy. Kasi, mga kapatid at mga kaibigan, dito po sa Talaang Sanggunian ng Wikang Pilipinong Diksyonaryo, ang salitang baboy, Pilipino to diksyonaryo to, baboy, ang ibig sabihin ng baboy, marumi. Kaya nga tanong ko, kumakain ka ba ng baboy? Kasi kahit nahugasan mo yan, ano ang pangalan? Nilagang baboy, adobong baboy, piniritong baboy, lahat ng uri ng luto niyan, baboy pa rin. Ano ang nakalagay dito sa Pilipino, sa diksyonaryo? Marumi. Kumakain ka ng marumi? Ayan kaya ayaw umamin. Kasi alam niyang marumi at hindi dapat kainin. Tikas sa gulo eh. Sige si ulo. Ngayon, yung nasa unang Korinto 10:25, at tagal niya sagutin kung ano daw yung Greek doon. Yung makelon. Bakit ko tinatanong yung makelon? Tinatanong ko yung makelon kasi dito, ito po mga kapatid, sulat ito ni Apostol Pablo, hindi ho ito sa mga hintil. Ulitin natin hindi ito sa mga hintil. Sinulat ni Pablo ito nung nasa kulungan siya. Ang mga hintil dito, sila'y nagpakahudyo. Sila po ay nagpakahudyo. Thank you. Yan. Sila po ay nangagiging Hudyo. Basahin muna natin Ito. Okay. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Ayan, Aklat ng Mga Gawa, dito po sa 13:43. Sabi dito, nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at mga nangaging Hudyo, masisipag sa kabanalan, ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe na sa pagsasalita sa kanila, sila'y hinimok magsipanatili sa biyaya ng Diyos. Yung mga hintil diyan ay nangagiging Hudyo. Sa madaling salita, kahit na magkaroon sila ng meat market, walang baboy doon. Kasi nga, sila'y mga nagiging Hudyo. Proselyte Jews. Susunod sila doon sa utos ng mga Hudyo. Susunod sila doon sa utos at sinusunod ng mga Hudyo. Kaya dito, wala akong nailatag kasi unang tanong pa lang, tinanong ko siya, meron ba mababasa doon sa paksa mo
na hindi kami kasama? Sabi niya, wala. O, hindi doon pa lang, unang tanong pa lang, bagsak na. O. Kaya ho dito, sa pagkakataong ito, na patutunayan natin hanggang ngayon, walang naitatayo ang apirmatibo sa mga sandaling ito. No? So, yun lamang, Mr. Moderator, at wini-wave ko na yung time. Dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Jerry ng Judaism, your time start now. Okay. Ito. So, ang una kong tanong, kaibigang Dinmar, yung sa Acts chapter 7 verse 38, yung sinasabi mo kanina, bakit sinabi nandyan, sabi mo kanina sa atin? Sino ba yung nagsalita at sino naman yung audience niya? Okay. Thank you sa tanong. Ang nagsasalita dito, mga apostoles. No? Ang sabi dito, ibinigay sa atin. So, ibinigay sa atin. Kabilang kami doon. Kasi, tayong mga nagbabasa ay pinasahan ng turo ng mga apostoles. Unang Tesalonica 2:15. Sang-ayon ka ba na ang nagsalita dito ay hindi mga apostoles kundi mismo si Esteban? Yes or no? 10 seconds. Okay. Si Esteban kasali sa mga alagad ng Panginoon. No, bagaman hindi siya apostoles, alagad siya ng Panginoon. So kabilang ang mga alagad ng Panginoon gaya ko. Okay. Sang-ayon ka ba din na ang audience ni Esteban doon na hindi naman yung mga apostoles nagsalita ay mga Hudyo? Yes or no? Okay, 10 seconds. Okay. Dito sa Acts chapter 7, no, hindi lang mga Hudyo, kundi mga nangagiging Hudyo. Ayan, no? Okay. Sabi mo, mga nagiging Hudyo ang nasa Acts chapter 7 verse 38. Ano namang bersikulo ang pinagbasihan mo dyan sa Acts chapter 7 na mga nagiging Hudyo? Okay. Dito po sa Aklat ng Manggagawa sa Kapitulo 2, pumasok po dyan. Objection. Ang tanong ko ay hindi sa Acts chapter 2, nasa Acts chapter 7 lang tayo, kaibigang Dinmar. Ha? Ang tanong ko, Wait ano lang, naman wait kasi sinabi, okay. Kasi ang sinabi mo kaibigang Dinmar, kasi kanina nakita ko na sinabi mo mga Hudyo, pero ang nasalita diyan hindi mga Hudyo kundi si Esteban. Ngayon ang next mong tanong, sabi mo mga convert na mga Hudyo, pero ang sa Sanhedrin yan ay mga Hudyo yan. Ngayon ang tanong ko, anong bersikulo sa Acts chapter 7 na nagpapatunay na hindi mga convert na ng mga Hudyo yan? Okay. So, counter objection, proceed. Okay, counter, Mr. Moderator, hindi ho categorical ang tanong niya. So, dito sa loob ng 20 seconds, ano man ho ang sabihin ko sa loob ng 20 seconds, hindi niya dapat pakilamanan. Okay, so ganito yung ating hatol dyan. Ang tanong kasi ni Brother Jerry dito, saan daw doon sa Acts 7? Ngayon, naghahanap si Brother Jerry ng lokasyon, no, or impormasyon patungkol doon sa saan mo kinuha yan. However, dito, Brother Jerry, maghintay ka lang kung meron siyang verse na babanggitin. Either that is true or not, tinatanggap pa din niya ng moderator. So, hintayin mo lang yung 20 seconds, bro. So, Brother Denmar, again, bro. Okay, Anong thank verse you. daw, bro, yung batayan mo? Okay, base ko nga dito sa Aklat ng Gawa 2, no? Ayun dito sa chapter 2 ng Book of Acts, pumasok na po yung mga Gentile believers na galing sa Rome, no? Sa Acts 2 verse 16. Next question. Okay. So dito tayo sa Acts, Matthew chapter 5 verse 17. Sino naman ang audience ni Jesus dito?
mga Hintil o Hudyo? Okay. Ang mga audience diyan ng Panginoong Hesus, no, ay hindi lang mga Hudyo. Oh, hindi lang mga Hudyo. Bakit? Kasi kasama diyan yung mga apostoles at yung mga nagbabasa ngayon. Bakit? Unang Timoteo 3:16. Ano sabi doon sa ikalawang Timoteo 3:16? Ang buong kasulatan ay magagamit sa pagtuturo. Sang-ayon ka ba na sinabi ni Jesus na huwag kayong papasok sa mga daanan ng mga Hintil? Okay, objection. Objection, Mr. Moderator. Negative. Hindi ko po inilatag yan, yung kanyang sinasabi. O, Okay. magtanong siya sa akin nilatag. Okay, so automatic next question yan pag ginamit niya yung hindi pa niya nilatag. Pwede mong i-replace or... Dito tayo sa Corinto chapter 10 verse 25. Ano ang patunay mo na ito yung mga hindi mga Hintil? Gaya nga ho na sinabi ko, Acts chapter 13 verse 43, may mga nangagiging Hudyo po diyan. Yan. Sinulat po kasi yan ni Pablo nung siya nakakulong. At nung panahong nakakulong na si Pablo, ang iglesia ay kasama, hindi lang mga Hudyo, kundi maging mga nangagiging Hudyo. Acts 13 verse 43. Noon mga alam po sa Acts 2 meron na nga po mga Hintil galing sa Roma, Acts 2 verse 16. Ano bang ibig sabihin sa iyo ng isang Hintil? Isang Hintil ayon sa referensya. Okay, objection, Mr. Moderator. Okay, wala po sa paksa namin. Out of topic po yung kanyang question. Okay. Ang objection dito out of topic daw. Affirmative, may counter objection ba? Yes, counter objection Kasi- tayo, kapatid. Kasi ang sinasabi niya kanina na hindi ito mga Hintil. Yung nasa Acts chapter 10 verse 20, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 25. Kaya hinahanapan ko ngayon siya, sabi niya ay mga convert na mga proselyte Jew daw ngayon. Kaya tinanong ko siya, ano bang ibig sabihin sa iyo ng isang Hintil ayon sa referensya? Okay. So ganito, napapag-usapan naman yung Jew at Gentile. Dito din sa paksa ninyo na kung sino yung dapat kumain ng baboy ba. Ngayon, tinatanggap ko na pasok naman sa pinag-uusapan. However, Brother Denmark, kung you feel na labas pa din to, you can use 10 seconds, bro. So again, ang question is, ano yung ibig sabihin ng Okay. Hintil? Okay, 10 seconds. 10 seconds, bro. Proceed. Okay, 10 Thank you, seconds. So, ito gagamitin natin yung Acts 13 verse 43, sa panahon nga ni Apostol Pablo, may mga Gentile proselytes na nagpapakahudyo. Next question. No, hindi po sila counted na Hintil. Okay. Ang tanong pa niya, anong ibig sabihin ng isang Hintil ayon sa referensya? Hindi mo sinagot. Ibig sabihin, hindi mo alam yan, kapatid na Dinmar. Okay, 10 seconds. Proceed. Okay. Out of topic po yan, no? Kasi yung binabanggit mo, ang usapin natin, mga SDA. Hindi yung mga nandito sa Next panahon question. ni Apostol Pablo. Objection, counter-objection, kapatid na kaibigan Dinmar. 10 seconds yun, bro. No objection doon sa ayon sa ating rules. Next question ka, bro. Replace. In seconds pa yung hinatanong. Last 1 minute, bro. Ngayon, ulitin ko, kaibigang Dinmar, ang mga SDA ba ay Hudyo o Gentile? Kami po ay mga Israel. Israel po kami. Base dito sa Roma 2:29, at sabi dito, datapwat siya'y Hudyo sa loob. Hudyo kami. Kabilang kami sa Israel ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 5. Kami ay Next question. Israel ng Diyos. Okay. Kasi sinabi mo Israel kayo na tinutukoy doon na hindi pinapakain ng mga karumal-dumal na pagkain. Sangayon ka ba sa Genesis chapter 21 verse 18 na
kay Isaac lamang i-connect yung sabi dito sa sa i-recon yung pagka 7 minutes na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Shoutout muna sa kay Reggie de la Cruz, sabi niya relihiyon ang usapin dyan na ang Hudyo, Hintil at Grego ay magiging isa sa relihiyong Kristiyano. Shoutout din kay Cerito Castro, lipay-lipay yan kay Denmar, hindi nakakaintindi sa wala 13:42-44 sa hindi po nagmensahe si Pablo sa pagtulunan ni Jesus, may dating ng hintil na nakabig sa tinuhuan ng Hudyo ang misunod kang Pablo o ni Bernabe. Asyado din kay Zach Jacob Resort, padadalhan ko kayong dalawa ng humba para hindi na kayo mag-away. Asyado din kay Grace Barrios, Brodenmar, yun bang remnant sa Revelation 20 verse 17? Yun ba ang kabuuan ng SDA? Bakit kayo tinatawag na remnant? Ito din kay Raul Umiris, ang pagbawal ng pagkain ng baboy, hindi naman yan kasama sa 10 commandment. Shoutout din kay Rod Lopez, once you open up a topic, you should be ready to respond to question related to it. Christian converts in Corinth are not Gentiles. They now have a covenant with God through Jesus. Shoutout din kay Johnny Kapampangan, good evening po mga kapatid, at kay Cirilo Castro. At si Pastor Jeramil Amlon. Dako tayo sa rebuttal, Brother Jerry ng Judaism. Your time start now. 10 minutes. Okay. Kung kayo ay nagbabasa talaga ng ninyong Biblia mismo, yung New Testament, mahalata mo talaga na si kaibigang Dinmar ay nagsinungaling. Kasi ang una kong tanong, sino ba yung nagsalita doon sa Acts chapter 7 verse 38? Sabi niya, mga apostol. Take note mga kaibigan, hindi yung mga apostol, si Esteban yung binabato ng mga Hudyo sa Sanhedrin. Siya yun. Kasi ang audience niya ay mga Hudyo. Hindi mga convert na Hudyo, convert na Gentile. Hindi. Wala ang sinabi pa niya doon sa Acts chapter 2, diba Acts chapter 2 yung mga kaanib yun, mga dumating doon, hindi yung babatuhin si Esteban doon. Pero ito yung nasa sa mga sinagoga ito eh. Ngayon, nagkamali doon si kaibigang Dinmar. At saka isa sa mga problema dito, hindi niya alam anong ibig sabihin ng hintil. Ang hintil mga kaibigan ay hindi yung nasa isip ninyo. Ang hintil is from the word goyim. Ang goyim sa Hebrew ay ibig sabihin yan taga-ibang bansa. Liban sa Israel, taga-ibang bansa yon mga kapatid. Other country or tingnan nyo mga kaibigan, other nation yan or nations. Yun yung ibig sabihin ng hintil. Kagaya ni kaibigang Dinmar, kahit na sinabi niya, he is, sabi niya kanina, they are, remnant of Israel or sila yung mga Israelita daw sila. Ang sabi dito sa Genesis, ito muna puntahan natin. Genesis chapter 21 verse 12, itong sabi niya. At sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag mong banggitin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin sa lahat ng mga sa lahat na sabihin sa iyo ni Sarah ay makinig ka sa kanyang tinig sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. Ngayon itong sabi dito sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. Yung lahing Israel mga kapatid ang tinutukoy dito. Itong si yung mga Isda, hindi naman yan hindi naman yan anak ni Isaac, taga ibang nation yan sila, meaning Gentile yan sila mga kapatid. Hindi ko nakuan kay kaibigang Dinmar, yung mga bersikulo dito na pinupuntuhan ko kanina, hindi niya giniba. Take note, dapat gibain niya ito, huwag siyang magtatag ng ibang mga ibang talata kasi ako yung affirmatibo dito at clear ang sinabi ng Diyos na ang inutusan sa Leviticus chapter 11 yung bayang Israel na wala naman dito yung take note ang Isda is 18th century pa lang itatag yan, sulpot yan ng Katoliko yung Isda, kaya hindi sila kasali sa
inutusan diyan, kapatid. Take note, ang inutusan diyan yung bayang Israel. At ulitin ko mga kapatid, isa. Kasi dito sa 14:21, basahin natin kapatid, ulitin natin. Sa Deuteronomy chapter 41, 14:21, ito babasa. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sirili. Ito yung inutos sa bayang Israel. Iyong maibibigay sa taga-ibang bayan na sa loob niyaon ng pintuang daan upang kanyang kainin o iyong ipagbibili sa taga-ibang bayan. So, may mga bagay pala, ulitin natin, mga bagay na ipinagbabawal sa bayan ng Israel, ngunit ito'y pwedeng kainin sa mga taga-ibang bayan, meaning Gentile. Yun, mga Gentile yun. So, huwag kayong magmamaang-maangan na yung Gentile ay, yung convert na mga Judaism ay mga, hindi na yun Gentile. Gentile pa rin mga kaibigan kasi dalawa lang pinag-usapan natin dito, Israel at mga Hintil. Dalawa lang mga kaibigan na Israel, kahit na Judaism ka, kung hindi ka Israelita na native Israelites, ay hindi ka talaga lahi ni Abraham. Hindi ka na ayon sa yung sinasabi ko kanina sa Genesis chapter kanina na kailangan mapabilang ka sa lahi ni Abraham ay kailangan kay Isaac ka nanggaling. Oh, yun. So, isa pa. Ang paksa natin dito ay pinapatunayan ko na hindi kabilang o hindi inutusan ang SDA na sa mga pagkain na ipinagbabawal sa lumang tipan. May babasa ba tayo na yung SDA ay sinabihan na kumain sila? O hindi sila pinapakain? Walang mabasa, kaya wala silang karakter doon sa Old Testament. Kaya ang inutusan doon, mga kaibigan, ang bayang Israel. Pero sa bagong tipan, ganito ang mabasa, ulitin natin sa Korinto ulit. Lahat na ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. Sino yung sinasabihan dyan? Kahit nasabihin niyo mga convert na mga Jewish, they're still a Gentile, mga kaibigan. Ibig sabihin ng Gentile, taga-ibang bayan, hindi kasama na mga native na Israelita. Yun yung ibig sabihin, o Hebrew, hindi mga Hebrew. Ibig sabihin, yung mga hindi Hebrew, Gentile yan kaagad. Yun yung dalawang kategory, mga kaibigan. So, sabi pa nga dito sa inyong libro na tunay na ang lahat ng mga bagay ay malinis. Malinis pala, sabi kanina ni kapatid na ang baboy ibig sabihin daw is marumi. Ngunit ang Biblia ninyo, ang Biblia ninyo sinabi, tunay na ang lahat ng mga bagay ay malinis. At take note, ang sabi ng Diyos, ang kautusan ay perpekto. Wala itong perpekto ito. Kaya nga, sinabi ng kautusan, huwag kang magdagdag ni magbawas. Ang sinabihan ng kautusan ng bawal kumain ng mga karumal-dumal ay ang bayang Israel. Ulitin nga natin para makuha ni kaibigang Dinmar. Basahin nga natin ito. At sa mga nanonood. At sinalita ng Panginoon kay Mose at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel. Anong sabi dito? Sino yung mga anak ni Israel? Genesis chapter 16, 21, 16, 21, 12. Basahin natin uli. Sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. Yan mga kapatid. Kaya itong mga SDA ay sila yung nasa Revelation chapter 3, 2:9 at saka 3:9 at saka 2:9. Masama namang sabihin pero hindi ko na lang banggitin. Kayo na lang yung mag-isip mga kapatid na nagpakahudyo itong mga kapatid. Hindi naman sila totoong Hudyo. Yan. Kaya ang totoong Hudyo mga kapatid ay talagang sumusunod sa totoong kautusan. Ang totoong Hudyo ay wala namang sinasabi na doktrinang Trinity itong mga isdaan ito So kaya hindi sila yung totoo. Mga nagpakahudyo yun mga kapatid. So yun So ang
ang pinag-usapan natin, ulitin natin, ang pagkain ng mga karumaldumal ay inutos lamang sa bayang Israel. Ito, punto. Yung si Jesus sa 5:17 ay ang kausap niya ay mga Hudyo. Take note. Kaya nga, ang sinabi niya, same pa rin kung anong palatuntunan doon, wag magbawas. Hindi niya sinalungat yung kautusan kasi mga Hudyo yung kausap niya eh. Oh, di ba? Isa pa. Sabi ni Jesus ay hindi siya pumunta rito para sa mga ibang lahi. Kaya nga maintindihan natin na ang kausap talaga ni Jesus ay yung mga Hudyo, hindi yung taga-ibang lahi. Sa katunayan nga, ang ibang lahi tinatawag na aso ni Jesus. Diba? Tinawag na aso. Yon. Dito naman sa Korinto, si Pablo ninyo ay isinugo para sa mga hintil. Kaya nga sa Korinto, ito ay hintil ito, taga-ibang bayan ito, hindi ito mga Hebrew. Take note ha, yung mga pastor nagsabi na hindi yan, mga Jewish yan. Kahit na Jewish yan, kahit na ano yan, Judaism yan, dalawa pa rin. Pag hindi Hebrew, Gentile yan. Pag Gentile yan, hindi yan Hebrew. Yun. Isipin nyo mga kaibigan, kasi ang ibig sabihin ng Gentile, liban sa bayan ng Israel, ibang bayan yon is tawag Guyim yun, tawag Guyim. So, ano pa? Mamaya natin puntusan itong Isaiah 66. Baka itatanong ito ni kapatid na Dinmar. So, dito ulitin natin. Sa Psalm chapter 147 verse 20, hindi niya ito ginawa sa ibang mga bansa, hindi nila alam ang kanyang mga utos. Ano daw ang hindi alam? Ipinahayag niya ang kanyang mga salita, mga tuntunin at mga utos sa mga taga-Israel. Okay, so dako tayo mga kapatid sa ating 7 minutes na second cross. Brother Denmar Santiago ng SDA, your time start. Okay. Question. Una kong tanong, So, dito, sa ginamit mong talata, dito sa unang Korinto 10:25. Yan. Dito sa panahon na ito, agree ka ba na magkasama ang Hintil at Hudyo dito sa panahong ito na nakakulong si Pablo nung sinusulat niya ito? Yes or no? Pero ang sinulatan niya ay taga-Korinto. Ibig sabihin yan, taga-ibang bayan. Hintil yan, kapatid. Kasi ang ibig sabihin ng hintil, taga-ibang bayan. Hintil yan, hindi yan Hebrew. Okay, next question. Tanong ko sa iyo, may mababasa rin ba tayo? May mababasa rin ba tayo na may mga hintil na nagpapakahudyo, yung mga nangagagiging Hudyo o proselyte Jews dito sa lupain ng Korinto? Meron ba tayong mababasa? Yes or no? Hindi ko alam kung may mababasa, kapatid. Pero make sure ako, pag hindi siya Hebrew, hintil siya. Take note, kung hindi siya Hebrew, hintil siya. Kaya nga sulat yan para sa taga-Korinto, hindi sa mga taga-Hebrew. So magbasa ka sa libro ng mga taga-Hebrew, pwede yan, kapatid. Pero sa taga-Korinto ay para sa mga hintil yan, taga-ibang bayan. Okay, next question. So, tinatanggap mo rin ba na yung mga hintil dito ay pumasok sa pintuang daan ng mga Hudyo? Yes or no? Please clarify your question, kapatid. Okay. Clarification, Mr. Moderator. May mga taga-ibang lupa na nasa pintuang daan ng mga Hudyo. Ito bang mga taga-ibang lupa o mga hintil na nasa pintuang daan ng mga Hudyo? Tinatanggap mo ba? Tinatanggap mo ba na sila ay nagpapakahudyo din? Yes or no?
Ay, hindi sila nagpapakahudyo, kaibigan. Kayo lang nagpakahudyo nga. Kaya nga tawag sa inyo, Revelation chapter 2:9 at saka 3:9. Hindi ko lang banggitin kung anong sinabi doon. Kasi kayo lang nagpakahudyo. Yung mga tao nandoon sa pintong daan ng mga Hebrew ay hindi sila nagpakahudyo. Okay, next question. Okay, next question, no? So dito sa Gawa 13:43 na binabasa natin, ang inabutan nila Pablo, sa panahon nila, sa panahon ni Apostol Pablo, yung mga naabutan nila, mga Hudyo at mga nangagiging Hudyo. Yung mga nangagiging Hudyo, ano po lahi nito? Ay hintil yan. Kasi ang nagiging Hudyo ay mga hindi yan Hebrew, kapatid. Ang ibig sabihin, pag hindi Hebrew, kapatid, ay Gentile yan, kapatid. Ang sinasabi kasi mo yan, kapatid, is religion yan. Relihiyon yan, kapatid. Okay. Sa madaling salita, ito, sa madaling salita, may mga hintil na nangagiging Hudyo base sa talata sa Gawa 13:43. Yes or no? Yes, marami yan. Kahit na noong unang panahon, sa panahon ni Esther, may maraming mga na-convert to Jewish. Pero hindi sila, kahit convert sila, hindi pa rin sila Hebrew. Taga-ibang bansa pa rin sila, kapatid. Ibang lahi yun. Okay, next question. Okay. Noong itong mga nangagiging Hudyo, anong kautusan ang sinusunod nila? Kautusan din ba na sinusunod ng mga Hudyo? Yes or no? Clarify your question, kapatid. Okay, ulitin ko. Ulitin ko. Kapatid na moderator, kasi dalawa yung tanong niya eh. Kung nakita. Okay, ulitin ko. Okay, sige. Yung mga nangagiging Hudyo, anong kautusan ang sinusunod nila? Ito ba yung kautusang sinusunod ng mga Hudyo? Yes or no? O, dalawa nga, kapatid. Okay, baguhin ko na lang. Rephrase ko na lang. Rephrase ko na lang. Naging yes or no? Agree ka ba na yung mga nangagiging Hudyo, ang kanilang sinusunod ay yung kautusan din na sinusunod ng mga Hudyo? Yes or no? Agree ka ba daw? Yes or no? Ay, hindi ako agree dyan, kapatid. Kaya nga, ipinaglalaban ko ngayon nga kayong mga SDM na hindi mga Hudyo, ay hindi kayo pinagbawalan na kumain ng baboy at saka mga karumaluma. Kasi ang sinabi doon, ang mga Israelita, hindi mga Hudyo ang sinabi, kundi take note mga Israelita. Ibig sabihin, anak yun ni Isaac na naging mga bayan ng Israel. Next question. Hindi yun sinabi mga Hudyo. Okay, next question. Okay, so kung hindi kautusan na sinusunod ng mga Hudyo, ang sinusunod ng mga nangagiging Hudyo, anong kautusan ang sinusunod nila? Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Parang nabaliktad yung hindi niya naintindihan yung sagot ko kanina. Nabaliktad yung Counter. Okay, Counter. Ang sagot ko kanina, ganito, para maintindihan mo kaibigang din mo, kasi minamali mo yung sagot ko eh. Ito yung sagot ko, para maintindihan mo, para sa next question mo. Ang sinabi ko, ang inutusan ay mga Israelita. Pero hindi sila mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo, Counter. Yes, bro. Wait lang. So ganito. Para hindi tayo humaba dito, ha. Kasi hindi ko din gustong gamitin ang objection para sa pagpapaliwanag. Doon naman, sinasabi ni Brother Jerry, yung sagot niya na hindi Hudyo per se, kundi yung Israelita na dapat kay Isaac ba yun, bro, no? Jerry? Sa linya ni Isaac. So, Brother Denmar, counter objection, bro. Mr. Moderator, counter objection ko. Yung tanong ko sa kanya kanina, ang sabi ko, agree ka ba na yung mga nagiging Hudyo ay yung sinusunod nila ay yung kautusan din na sinusunod ng mga Hudyo? Sabi niya, hindi siya agree. So, nag-follow up ako. Sabi ko, kung hindi kautusan ng mga Hudyo o yung sinusunod ng mga Hudyo ang sinusunod ng mga nangagiging Hudyo, anong klaseng kautusan ang sinusunod nila? Yun ang tanong ko eh. Okay, so yung mga nagiging Hudyo daw, kung hindi yung kautusan sa mga Hudyo,
Ano daw yung sinusunod nila? Oh. Kaibigang din Russia. Dalawa kasi ang Hudyo at saka nagiging Hudyo yung sinabi niya sa napakinggan ko. Ano ba talaga? Yung nagiging Ang- Hudyo daw bro, ano daw yung sinusunod nila na kautusan? Yun yung tanong. Yung nagiging Hudyo ay hindi nila sinusunod ang pagkain na pagbabawal ng pagkain. Kumakain sila ng baboy kasi ang inutusan ay Israelita. Hindi sinabi mga Hudyo. Kasi ang Hudyo kapatid is relihiyon yan kasi na-convert sa mga Hudyo. Parang relihiyon na yan kapatid sa panahon ni Pablo. Next question. Ang sagot, ang sabi, Okay, next Just 1 minute. question. Okay, tatanungin ko ulit Ano ang tawag? Ano ang tawag kung ang sinusunod ng mga Hudyo ay Torah? Ano ang pangalan o tawag sa kautosang sinusunod ng mga nangagiging Hudyo? Sagot. Sagot? Nawala siya, nawala. Stop time. Okay, nawalan niya ng load siguro. So, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Dyan kay Zach Jacob, kay Cirilio Castro, nandyan din si Reggie de la Cruz, si Prinsipe ng Kapayapaan, nandyan din mga kapatid, si Emmy Alfonso. I hope okay lang kayo dyan, medyo maulan dyan sa Luzon. Shoutout din mga kapatid dito kay Cirilio Castro. Bro Jerry, okay ka na? Paulit na lang bro Denmar. Ulitin ko. Tanong. Anong katawagan o pangalan ng kautusan na sinusunod ng mga nangagiging Hudyo? Kasi yung sa mga Hudyo, Torah. Ano naman yung sinusunod o ano yung katawagan, pangalan ng kautosang sinusunod ng mga nangagiging Hudyo? Torah pa rin kapatid. Kasi ang sinabi diyan kapatid, hindi kasama ang mga hintil. Ang sabi kasi according sa Torah, mga Israelita, mga anak ni Israel. Yung mga Hudyo na convert, hindi mayan mga anak ni Israel kapatid. Katulad ninyo, nagpaka-Hudyo kayo yung nasa Revelation 2:9 sa 3:9 nagpaka-Hudyo. Na ang sabi ng Biblia, Time, ibibilang ng mga mga anak. 7 minutes time na din. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross. Dako tayo sa rebuttal ng ating negative Okay. Brother Denmar ng SDA. Okay. Your time start. Hindi ko daw sa ginigiba, igiba na eh. Ano pagigibain natin? Hindi daw iniutos. Pero sabi dito sa Gawa 7:38, ano sabi? Mga aral, tinanggap na mga aral na ibinigay sa atin. Sa atin. Kasi dito sa ikalawang Timoteo 3:16, basahin mo natin Sabi dito, ganito. Ikalawang Timoteo 3:16. Sabi niya ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsasansala, pagsuway sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay magisakdal, tinuturong lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sa madaling salita, hindi lang aplikante sa mga Hudyo itong ating binabasa, kundi maging sa mga nagbabasa na tulad natin. Kaya nga binigyan ko siya ng halimbawa Yan bang 10 utos na iniutos sa mga Hudyo? Ibig magsabihin dahil walang Adventist doon, pwede na kami pumatay? Pwede na kami magnakaw? Gan kahina yung aral Bagsak na. Ayan pinagpipilitan niya yung mga hintil na nangagiging Hudyo ay hintil pa rin. Hindi nga po nangagiging Hudyo na nga Kaya nga nagsasabat na yung sinusunod nilang kautusan katulad ng sa Hudyo. Gawa 13:44, nagsasabat sila sa templo. Ano ba? Para hindi nagbabasa ng Biblia itong taong ito, no? Kaya dito,
Pansinin ho ninyo, no? Gawa 13, basahin ho natin. Ito po sa 42. At pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito. Sa Sabat na susunod. O, ano ba sabi? Nang makaalis nga ang kapisan sa sinagoga, maraming mga Hudyo at nangagiging Hudyo masipag sa kabanal nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe sa pagsasalita sa kanila at sila'y hinimok magsipanatili sa biyaya ng Diyos. Nagsasabat nga eh. Kung ano yung utos sa Hudyo, yun din ang utos sa mga nagagiging Hudyo. Oh, pareho lang. Oh, ngayon, tayo ba na mga Adventist, sabi niya, kailangan daw galing kay Isaac, galing kay Abraham, galing kay Jacob. O ito na, babasahin na natin. O, yung ating pagka-Israelita. O, sabi dito, Galasa 3:29, kung kayo nga'y kay Kristo. O, ano sabi? Kayo'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. O, kung kayo nga'y kay Kristo, kayo'y binhi ni Abraham. Kaya anong tawag dito sa Galatia 6:16? Ang sabi, at lahat na nagsisilakad ayon sa alatuntuning ito, kapayapaan, kaawaan nawa sumakanila at sa Israel ng Diyos. Kami, Israel ng Diyos. Kami ang nagpatuloy kasi yung nasa Apokalipsis 12 na babae, nagre-representa yun sa Israel. Doon sa iglesia sa Ilang, kami yung naging nalabing binhi ng babae. Kami yung anak na babae ng Sion. Nasa Apokalipsis 12 na nga eh. Binigyan na nga kita ng talata. Sabi mo, hindi ko ginigiba. Ginigiba ko. Gibang-giba na eh. Gumugulong na nga eh. Diba? Ngayon, ay paulit-ulit lang naman yung kanyang argumento. Dadagdagan pa natin. Hindi ba ipinagbawal, no? Hindi ba ipinagbawal ng mga apostoles ang pagkain, ng karumal-dumal? Sabi niya kasi hindi daw pinagbawal eh. Ito ha. Ito, basahin natin ang sulat ni Apostol Pablo. Ito sabi, no? Ikalawang Korinto 6:17. Sabi dito, kaya nga, magsialis kayo sa kanila. Magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Maliwanag naman kasi yung sinasabi ni Juan kanina pa, walang bagong utos. Ang isinusulat namin sa inyo, yaong dating utos. Unang 1-7. Kaya si Pablo, anong ginawa ni Pablo? Sabi dito, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Pagkakakain ka, halimbawa ng baboy, barbecue. Di ba, hinihipo mo? Pagka ikaw ay may sinigang na baboy, di ba, tinatarya mo? Hinihipo mo eh. Tingnan mo ha. Sa ikalawang Korinto, sa ikalawang Korinto, basahin natin, dito sa Greek, no? Tingnan mo ha. Sa talatay 17. 17, yung ating binasa kanina. Ang nakalagay po dito sa Greek, mga kapatid, no? Ito. Ang nakalagay ho dito sa Greek. Okay, wait lang ha. Tingnan natin kung ano ang katumbas ng Greek dito. Kalawang Korinto 6:17. Haptomai. Ang haptomai, mga kapatid, no? Pagka sinabi nating haptomai, sabi dito ay thank you. Okay. Ang haptomai kasi ay iba sa haptiste. No? Tandaan natin, no? Ang haptomai ay verb, no?
Verb po yan, reflexive verb. Okay? Yan. Ang have to may, papakita ko po sa inyo, touch, to fasten, to lay, to hold, to know carnally. No? Ano pa? To have relation. Ayan, pati relation kasama. No? Dito, maliwanag mga kapatid, yung binabasa niya kanina na huwag kang ihipo ng mga bangkay ng mga hayop, etc. Huwag mong dagdagan, huwag mong buwasan. Ayan, sinito si Pablo. Pagka tayo'y kumakain, eto ha, karagdagan ito. Kasi yung haptumay dito, mga kapatid, ay may kaugnayan ito sa pagkain. Yung haptiste, ito po yung paghawak. Okay? Kasi yung haptumay, iba ho yan sa struktura sa Greek ng haptiste. Iba ho yung haptiste at saka haptumay. No, mamaya kapag naitanong niyo yung kaibahan ng Greek na yan, mamaya ay ating tatalakayin, no? So, ngayon, balik tayo dito sa ating pinag-usapan. Ikalawang Korinto sa 17. Dito, mga kapatid, sa panahon ho ng Panginoong Hesukristo, sa Mateo 5:17 hanggang 18, kanina ko pa nga pinabanggit ito eh. No, sabi dito, walang nawala ni isang kudlit sa kautusan. No? Kaya sa panahon ng Panginoong Hesus, no, wala tayong mababasa na maaari nang kumain ng baboy. No? Ayan. At ngayon, kung kakain ka ng baboy, okay, binanggit niya Isaiah 66, mabuti alam mo. Kasi ito ang magiging kapalaran mo, kaibigan. Silang nagpapakabanal, nagpapakalinis na nagsisiparaon sa halamanan, sa likuran, ng isa sa gitna ay nagsisikain ng laman ng baboy. At kasuklam-suklam at nandaga sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Ayan may impyerno. Yung kakain ng baboy, pasensyahan tayo, impyerno ang pupuntahan. Pupunta sila sa isang wakas. Bakit? Kasi yung mga sumusuway sa kautusan, yung mga labagista, yan ho ay pupunta sa impyerno. Dahil ang masuwayin, wala ho yung pwesto sa langit. Kaya dito, mga kapatid, kabilang ang Adventist, ulitin ko dahil ito ang topic natin eh. Kabilang ho ang Adventist sa inutusan. Base nga doon sa Gawa 7:38. Thank you. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Jerry ng Judaism, 7 minutes bro. Your time start. Okay, ang tanong ko kapatid. Ayon sa mga inilatag ko kanina kapatid kung nakinig ka, yung mga pagkain ay pinagbabawal sa bayan ng Israel, pwede ba yung kainin sa mga dayuhan? Yes or no? Hindi nila pwede kainin kasi sabi ko nga sa iyo, yung sinusunod ng mga nagiging Hudyo, yung mga nasa pintuan daan ng mga Hudyo, yung sinusunod ng Hudyo ay sinusunod din nila. Katulad namin. Hindi katulad mo, labagista ka eh. Next question. Okay, sabi mo kasi no. So, mali itong sinabi dito sa Lumang Tipan, na sabi dito, huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Iyong maibibigay sa taga-ibang bayan na nasa loob ng iyong pintuang daan upang kanyang kanin. Mali ito. Yes or no? No, mali yung pagkakaintindi mo. Kasi babasa ka ng isang talata, kukuha ka, hindi mo kinuha yung konteksto. Ang ginawa mo, cherry picking. Exegesis. Mantakin mo, patay na, ipapakain mo pa. Pambira ka. Next question. Ang pinag-uusapan dito, hindi yung patay, yung buhay. Ulitin ko ang tanong. Kasi sabi mo kanina, mali. No, mali daw. Ngayon, ang
ang tanong ko para ma-impress sa mga nakikinig ngayon, sabi dito, huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Ito yung sinasabihan, yung mga bayan ng Israel. Yung maibibigay sa taga-ibang bayan na nasa loob ng iyong pintuang daan upang kanyang kanin. Ano daw ang gagawin, kapatid na Denmark? Kanin ba o hindi kainin? Okay, 10 seconds. 10 seconds. Huwag mong ipilit yung pag-unawa mo na cherry picking. Kasi nga ginawa mo exegesis, hindi mo kinuha yung konteksto. Next Kumuha ka question. na isang 10 talata, seconds. hindi mo kinuha lahat. 10 seconds. Okay. So, ibig mo bang sabihin na mali ang Diyos nito sa pagbigay na pwede palang ipakain sa taga-ibang bayan na nasa pintuang daan? Mali ito? Mali ang pagsabi ng Diyos dito? Mali ang Diyos dito? Mali ba daw yung Yes or Diyos? no? Okay, ikaw po ang mali, hindi ang Diyos. Kanina ko pa inuulit eh, humugot ka ng linya ng talata, hindi mo binasa ng buo, pinutol mo. Oh, kita mo yung binabasa mo, patay na yung hayop, ipapakain mo pa. Ngayon, Oh, ito yung wait sunod kong Kaya natanong. tignan mo ha, wait lang, may 20 seconds Next question ako. na. Next Oh. question na. 20 seconds. Next na. Oh. So ngayon, ayon sa kautusan, kasi sabi sa kautusan, huwag mong magdagdag ni magbawas. Sino yung inutusan? Ang mga anak ni Israel o yung mga Hudyo? Anak ni Israel. Okay, pareho. Parehas. Proceed. Pareho. Sapagkat yung mga Hudyo at mga Israel, no, wala namang pinagkaiba eh. Mapa Hudyo, mapa Hintil, no? Maging yung Israel. Yan. Isa lang naman yan eh. So, wala pinagkaiba, pareho lang po yung inutusan. Next Ikaw question. lang ho na bagista ang ayaw. So, sunod na tanong. Kasi sabi mo, parehas yan, kapatid. Kasi kayo, sinasabi mo kanina na Hudyo kayo. Ibig mo bang sabihin is Hebrew ka din? Yes or no? Yes. Yes. Sabi nga, Romans chapter 2 verse 29, Hudyo sa loob. Ano pa? Galacia 3, 20, no? Kung kayo'y na kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham. Galing kami sa ama naming si Abraham. Hindi gaya mo na mag-stack. Okay. Kasi sinabi mo na kayo ay inutusan na ipinagbawal ng pagkain. Sabi mo nga, kayo ay mga Hudyo. Hudyo ha? Ngayon, ang Hebrew ang kanina inangkan mo. Sa ano kayong lahi? Okay. Lahi nga kami ng ama naming si Abraham. No? Bakit? Kasi nga sabi dito, kung kayo nga'y kay Kristo, kayo'y binhi ni Abraham. Galacia 3:29. Sa madaling salita, nandun kami sa lineage ni Abraham. Kasali kami sa pangako na kay Kristo Jesus. Next question. Kailan ba sinabi ng Diyos noon na ang mga hintil ay pwedeng maidugtong bilang kasali sa binhi ni Abraham? Kailan? Kailan? Doon pa lang sa pasimula. Sa pasimula pa lang, sa panahon pa lang ni Eva at Adan. Kasi wala pa namang Hudyo tintil doon. Okay. Ano bang totoo? Walang Hudyo at saka hintil o mayroon? Sinabi mo kanina lang eh. Anong totoo? Okay. Objection ako, Mr. Moderator. Paki-ano niya yung tanong niya kasi magulo eh. Kasi gulo ng kanyang argumento. Okay, ulit daw yung tanong. May counter objection ba or ulitin lang? Yes, kasi magulo yung sagot niya eh. Sabi niya is Hebrew daw siya mula pa simula. Ngayon sinabi niya, wala pa daw Hudyo noon sa panahon ni Abraham. Kaya nagtanong ko, parang pakontra-kontra yung ang sagot niya, kapatid. Kaya nga tanong ko, Okay, proceed sa tanong. kailan sinabi? Kasi pag
doon ka pumunta kay Abraham, wala pa kang, ay kay Iba at Adan, wala pa kang si Abraham doon eh. Kaya ang tanong ko, kailan sinabi ng Diyos na yung mga hintil na katulad mo ay pwedeng maidugtong bilang lahi ni Abraham noong unang panahon? Kailan? Okay, so kailan daw nung unang Oh. panahon Brother Mark? Hindi nung unang panahon. Proceed. Oh. Ganun lang po kadali yun eh. Nung unang panahon, no, ang mga hintil idinuktong na sa mga Hudyo. Bakit? Kasi doon nga sa aklat ng Exodo sa ikalawang aklat ng Biblia, yung Exodo. Inutusan hindi Next lamang question. yung Israelita, kundi Next maging question. yung mga Next Sinabi question. mo na idinugtong kayo noong unang panahon. Anong bersikulo sa Lumang Tipan na sinabi na ang mga hindi mga Hebro ay maaring maging anak ni Abraham? Anong bersikulo? Para papatunayan natin na kayo totoo. Ayon sa Lumang Tipan. Kasi Anong noon verse? yan hindi na bago. Noon. Okay, 10 seconds. Proceed. Wala na ho sa paksa pinag-uusapan. Time. Hindi 7 minutes yung mga time Hudyo, na. SDL. Time na. Okay, so Okay. dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng ating debate. Shoutout muna sa ating nasa live kay Cirilio Castro. Sabi niya, sa pagtuo mga kaliwat kita ni Abraham, dili sa kasugoan, sa kaliwat ni Jacob. Shoutout din kay Reggie de la Cruz, pinaglalaroan ka lang Denmark, hindi mo napansin? Nagsasalungatan ang sinasabi mo kaya wala kang direktang alam na pinag-uusapan ninyo. Shoutout din mga kapatid kay Aladin Gregorio, watching daw siya. Dito din kay shoutout din mga kapatid kay Prinsipe ng Kapayapaan. Judaismo, wrong weapon mula sa angkan ni Aaron. Angkan ni Aaron sa pagpare ang lumang sisidlan na nasisira. Shoutout din kay Jack Jacob, walang kautusan ang mga hindi Hudyo dahil hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang lalagyan. Shoutout din mga kapatid dito kay Emmy Alfonso. Sister Emmy. So dako tayo sa ating final conclusion. Mauna dito si Brother Denmar bilang pagtutol na hindi kayo o ang negative kasali sa pinagbabawal sa pagkain. Brother Denmar, 5 minutes. Your time start now. Okay, thank you. Ayan. So, sa pagkakataong ito, patuloy nating naitatayo natututulan na itatayo ang ating pagtutol sa kanyang paksang inilatag. No? Kasi nga, mga kapatid, mga kaibigan, hindi matanggap ni Brother Jerry ang mga talata ng Biblia na tayo ay galing sa lahi ni Abraham. No? Tayo kabilang doon sa pangako kay Abraham doon sa Galatia 3:29. No? Kaya doon pa lang yung pagsasanib ng Hudyo at Hintil, no, ay bago pa ang kautusan sa Sinai. Bakit? Kasi nga ho, ang inutusan, mapapansin niyo sa Exodo 20, talatang 8, hindi lang naman yung mga Israelita, kundi mga taga-ibang lupa na nasa inyong mga pintondaan. Kasama nga, pati baka magsasabat Diba? Kaya dito, makikita natin, nagsama na po noong unang panahon. At kung ano ang sinusunod ng mga Hudyo, yun din ang sinusunod ng mga taga-ibang lupa na nangagiging Hudyo. Yung 10 utos sa sinusunod nila, ayun din na sinusunod ng mga nagiging Hudyo. Okay? So ngayon, dito, ulitin natin ihingin natin sa kanya, i-repeat niya. Hihingin ko sa kanya. Itong nasa Revelation 12 na babae. Kami ay nalabing binhi ng babae. Kami ay anak na babae ng Sion. Nako, umaba lang yung oras No? So, tatalakayin natin bakit kami tinawag na Israel ng Diyos, Galatia 6:16. Ang Adventist po kasi, ang siyang makabagong Israel. Iniwan na ng Diyos ang literal na Israel. Kami na ho, spiritual Israel, ang bayan ng Diyos. At yan po ay
nasa Gawa 7:38, no, yung mga aral galing doon sa sinaunang Israel, ibinigay sa amin. Oh, ibinigay sa amin, ano yung mga yon? Ezekiel 44:23-24, pagkakaalam ng mabuti at ng malinis at ng marumi, at pagkatapos, yung Sabat, yung kautusan, binigay din po sa amin yan. No? Kaya hindi ho nagbago ang kautusan sa panahon ng Panginoong Yesus. Mateo 5:17-18. Kung ano ang kautusan noon, yun siya rin kautusan ngayon na sinusulat ng mga apostoles. Unang Juan 2:7. So lahat ng mga talatang yan hanggang ngayon, ay hindi matibag-tibag at hindi maisa-isa. Pero meron pang panahon, 5 minuto si Brother Jerry, para sansalain ang mga inilatag nating pananggalang sa kanyang paksa, no? Dahil ang Adventist, mga kapatid, ayan ay bayan ng Diyos na hinulaan, Daniel 8:14, nalilitaw pagkatapos ng 2,300 days. Na pang-uusig ng Romano Katoliko. Okay? Ngayon, balik tayo sa paksa. Balik tayo sa paksa. Ngayon, thank you. Ito, yung kautusan sa Levitico 11, mga kapatid, ulitin natin, hindi po ito para sa Israelita lang. Dahil ayon sa ikalawang Timoteo 3:15-16, ang buong kasulatan ay magagamit sa pagtuturo at pagsasanay. Ibig sabihin, kinasihan ito ng Diyos upang ipaabot sa atin, upang ating i-apply din sa ating buhay. Hindi lang yung mga nasa bagong tipan, kundi maging yung nasa mga matandang tipan, ini-apply natin. Lahat po yan ay mapapakinabangan. Ikalawang Timoteo 3:15-16. No? So, aplikante pa rin po yan sa atin. No? So, yun lamang mga kapatid. At ano man yung sabihin ni Brother Jerry, tingnan natin kung maitatayo niya pa yung kanyang paksa. Kasi hindi niya mag-iba-iba yung mga pananggalang ko. Isa-isahin niya, bulay-bulayin niya, para mananalo siya. Kasi kung hindi, pang-anim na talo niya na ito ngayon. Okay? So, God bless po sa inyo. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na hindi kayo kasali sa pagbabawal sa pagkain. Brother Jerry ng Judaism, your time start now. Okay, ang ganda ng presentasyon ni kaibigang Dinmar. Napunta sa Sabat, naging punta sa Roma, paghihipo. Ang layo sa topic, ha? Kaya nga tinanong tayo kanina sabi niya mali daw. Kung for example na yung taga-ibang bayan na nandoon sa bayan ng Israel, hindi ba sila pwedeng kumain ng mga karumal-dumal? Sabi niya, pwede daw. Sabi niya, hindi pala pwede kumain. Ngunit itong mabasa natin, klaro ito huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. So ipinagbabawal yan sa bayan ng Israel. Iyong maibibigay sa taga-ibang bayan na nasa loob na iyong mga pintuang daan. Ano daw? Para upang kanyang kanin. Uy, pwede palang kainin. Nako, kapatid. Bumagsak dito ang SDA. Ulitin natin. Huwag kayong kakain ng mga bagay na namatay sa sarili. Pinagbawal yon sa bayan ng Israel. Iyong maibibigay sa taga-ibang bayan na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Upang kanyang, kanin. O iyong ipagbili sa taga-ibang bayan. Pwede palang kainin o ibinta. Nako, gibang-giba ngayon ang SDA kasi sinabi niya, sila daw ay mga lahing Hudyo. Kaya nagtanong ako, ano ba kayong lahi? Sabi ni lahi daw ni Abraham. Hindi niya maano, so, kasi alam na ba, ang tanong ko, anong lahi kayo ng mga Hebreo? Ibig sabihin, ang lahi ni Israel, sabi niya, lahi daw bumalik siya kay Abraham, hindi niya alam yung sagot niya. Kaya nga ang sabi dito, malinaw itong sinabi ng Diyos Hindi ito, tama yung nasa Second Timothy, na yung buong kasulatan ay kinasihan.
Tama yun, pero hindi tama yung aral ng SDA. Bakit? Sabi kasi dito, basahin natin ulit. Ito Genesis, kung mayroon kayong Genesis 21 verse 12, itong sabi, sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. Saan daw? Sa pamagitan kay Isaac tatawagin ang lahing Israel. Kaya nga naging Isaac, Jacob, naging Israel at bayang Israel. At doon yung mga hintil na nakisama. At yung mga hintil na nakisama, pwede palang kumain sa mga bagay na ipinagbabawal sa bayan ng Israel. Ulitin natin para maintindihan, ulitin natin para mailagay natin sa kukuti ng mga SDA. Sabi dito, huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Iyong maibibigay sa taga-ibang bayan na nasa loob ng iyong mga pintuang daan upang kanyang kanin. Tama? Anong sabi ni Jesus? Doon tayo kay Jesus daw. Tingnan natin. Sabi ni Jesus, huwag niyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Hindi pala sisirain yun ni Jesus. O ang mga propeta, ako'y naparito upang hindi sirain kundi upang ganapin. Hindi pala sirain ni Jesus yung sinabi doon sa Deuteronomy chapter 14 verse 14 verse 21 na pwede palang kainin sa taga-ibang bayan. Hindi yung sinira ni Jesus. Kaya ang ginawa niya, yung kausap na ni Jesus ay mga taga-ibang bayan. Israel ito, kapatid. Kasi sabi ni Jesus, ako ipinadala lamang sa bayan ng Israel. Kaya huwag mong sabihin na taga-ibang bayan ito kasi sabi ni Jesus mismo sa kanyang sarili, hindi mo kaya iwan ko ba kung napag-aralan ng mga SD ang argumento ni Dimar na mali, baluktot na baluktot. Kaya nga, pumunta siya doon sa Sabat, paghihipo, instead na punta nyo yung diretso, yung topic namin na pagkain, na kanila namang ipinagbabawal. Kaya ang utos nga, kapatid, ito, ang utos ang inutusan lamang ay ang bayang Israel, hindi yung mga Hudyo. Kaya nga, tanong ko kanina, kasi ang Hudyo, kapatid, may mga maraming Hudyo. Ibig sabihin, reliyon yan, mga kapatid. At sinalita ng Panginoon kay Propeta Mose at karon itong sinabi, iyong salitain sa mga anak ni Israel. Saan daw galing? Sa pamagitan kay Isaac, tatawagin ang iyong mga anak. Yun yung anak ni Israel, hindi yung paangkin-angkin. Kaya tinanong ko kanina, saan ba, mayroon ka bang bersikulo na sinabi ng Diyos na isang hintil ay may dugtong sa magiging anak ni Abraham? Walang may bigay kundi 10 seconds lang. Kasi gibang-giba, hindi parang yung pader na pumasok siya, hindi siya makasira. Gumawa lang siya ng ibang daan. Kaya kapatid na Didmar, may panahon pa na bumalik ka sa Roman Catholic kasi kung wait, salamat. Sayang. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Judaism and Seventh-day Adventist mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nakikinig at makakapanood pa nito sa ating magre-review. Unahin natin si Brother Jerry, bro. Pasalamat ko muna, bro. Naka-mute ko, bro. Okay, Ayan. pasalamat ako sa ating kaibigan na si Dinmar. Okay, salamat ako sa ating kaibigang si Dinmar at saka si kaibigang Russia na kahit na pailang talo na ba ito ni Dinmar sa mga topic namin. Kahit natalo siya palagi pa rin siyang hindi siya discourage mga kaibigan. So, marami ding salamat sa mga nanonood at sa mga nagre-review nito. Sa aming review niyo maigi mga kapatid yung mga stand natin, paano natin gigibain ang topic na yung SDA ay pwede rin kumain pala. Ulitin nyo dagdagan nyo mga kapatid yan. So hanggang sa sunod, ang kapurihan lahat sa atin ay doon lamang sa Diyos ng Israel. Salamat. Okay, syempre bro, Denmar, pasalamat din bro. Okay, maraming salamat unang-una sa ating Panginoon. Ang lahat ng papuri, luwalhati at parangal ay sa Kanya lamang, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, pinapasalamatan din natin kayo na sumusuporta sa ating Facebook at YouTube channel. At gayon din, pinapasalamatan natin si Brother Rasha, ang ating non-SDA manager at moderator, recorder, streamer
debating ito at si Brother Jerry na ating kaibigan. Salute sa iyo, no? Walang sawa talaga. 6 na beses na ito. Oh, 6 na beses na ito tayong nagkausap, no? At gayon din mga kapatid, pinasasalamatan natin espesyal ang bumubuo sa Advent Biblical International Ministry, kabilang po dyan yung aking kaututan dila at saka kabalitaktakan si Brother Fernando B. Camacho Jr. At gayon din ang aking mentor, Dr. Rocky Tulog. At siyempre bilang panghuli, no, abangan ninyo yung ating mga upcoming debates, no, napakarami po niyan mga kapatid, mga kaibigan. At sa Sabado, mga kapatid, loobin ng Panginoon kasi bumabagyo, no? Kung tayo makapunta sa Lukban sa Quezon Province, no? Lukban, Quezon Province sa Seventh-day Adventist Church. Nandiyan po tayo sa darating na Sabado. Loobin naman ng Panginoon kasi mukhang may bagyo na namang parating, no? So, yun lamang at God bless sa inyo lahat, mga kapatid. So mga kapatid, Russia TV gusto ding magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala sa ating pagmamoderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Brother Jerry ng Judaism, mga kapatid, at nandiyan din si Denmar na talagang napakaraming debates na upcoming. Si Brother Jerry din, meron ding mga debates, mga kapatid, so abangan nyo. View nyo lang yung aking profile, naka-post yung kanilang mga debates dyan, so abangan nyo. At kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or mag-direct maghamon kayo sa dalawa. At pwede nyo akong gamitin as mediator. So yung pag-usap, basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform. Kasama dito, mga kapatid, yung mga kondisyon gaya ni Brother Denmar sa group ng Abim. So meron silang mga kondisyon kaya ng dapat naka-open cam, totoong tao yung kausap nila. Ayan. So at saka sa merong grupo at hindi yung parang mga freelancer lang. So gaya din nila Brother Jerry, merong mga condition yan, hindi yan basta-basta nagkukuha ng mga topics at meron marami, mga kapatid, so pwede nyong tingnan. Syempre meron din kayong obligation, mga kapatid. So maraming salamat, paki-follow yung ating mga debater, nandyan si Jerry at si Brother Denmar, dahil kanya-kanya meron silang mga post din sa kanilang mga faith. Pwede kayo magsuri kay Brother Denmar, lagi-lagi naman to SDA, at si Brother Jerry na bago you can open Judaism, mga kapatid, at you can view kung ano man yung faith nila, you can challenge also. Nandyan si Brother Jerry at I hope na makakuha pa tayo ng iba pang mga ganito gaya ni Brother Jerry na hindi lang Christian kundi sa Judaism na side. So mga kapatid, maraming salamat. Subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates, dahil itong debate na ito ay pupunta doon. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light